May malaking yugto na namang napaparating sa PVL at siguradong tutok ang lahat ng volleyball fans. Hawak ngayon ng Galleries Tower High Risers ang pinakamahalagang baraha para sa darating na 2026 PVL Rookie Draft. Sila ang may-ari ng makasaysayang number 1 overall pick. Pero bago pa man makapili ang kupunan, tila may malaking hamon agad silang kinakaharap. Isang malaking palaisipan ngayon kung itutuloy ba ng nag-iisang Alyssa Solomon ang paglahok sa draft o pipiliin nitong lumipad muli pabalik sa ibang bansa. Walang duda na si Alyssa Solomon ang tinuturing na biggest prize o ang pinakamalaking isda sa draft pool na ito. Sa tangkad na 6'2" at sa kanyang pambihinang lakas bilang isang opposite hitter, siya ang tipo ng manlalaro na kayang magpabago ng kapalaran ng isang prangkisa. Lalong tumaas ang kanyang draft stock matapos ang kanyang naging karanasan sa Japan SV League kung saan naglaro siya para sa runner-up team na Osaka Marvelous. Ang ganitong uri ng international na karanasan ay bihira sa isang rookie. Kaya naman kahit sinong coach sa PVL ay maglalaway na makuha siya. Ayon nga kay Coach Aing Esteban, kahit sinong kupunan ay sa kanya nakatingin at paunahan na lang talaga kung sinong may pagkakataon. Subalit naging maugong ang usap-usapan matapos hindi sumipot si Solomon sa ikalawang araw ng PVL Draft Combine. Ang event na ito ang pangunahing pagkakataon sana ng mga coach at team officials para mapanood ang mga serye ng scrimmage at masukat ang kakayahan ng mga aplikante. Ang hindi pagpapakita ni Solomon ay nagdulot ng malaking espekulasyon sa industriya. Marami ang naghihinala na baka may mga naghihintay pang malalaking alok sa kanya sa labas ng bansa na mas pinag-iisipan niyang tanggapin kaysa ang maglaro sa lokal na liga. Dahil sa sitwasyong ito, mabilis na kumilos ang pamunuan ng Galleries Tower. Ayon kay Coach Aing Esteban, hindi sila papayag na maunahan ng sitwasyon o maging flat-footed kung sakali mang magpasya si Solomon na i-withdraw ang kanyang pangalan sa draft. Kasama na sa kanilang mga konsiderasyon ang senaryo kung saan kailangan nilang pumili ng susunod na pinakamahusay na player sa kanilang listahan. Nakaplano na ang lahat ng pwedeng mangyari dahil ayon sa kanila, hindi sila pupunta sa isang mahalagang event nang walang backup plan. Ang pagkuha kay Solomon ay isang napakalaking upgrade para sa Galleries Tower, ngunit may kaunting sugal din itong dala. Inamin ni Coach Esteban na bagamat si Solomon ang benchmark o ang pamantayan ng lahat ng prospect ngayon, sinusuri pa rin nila kung talagang magiging fit ang posisyon nito sa kasalukuyan nilang lineup. Ayaw ng kupunan na mag-aksaya ng slots kung sakaling mapuno ang isang posisyon habang may ibang aspeto ng kanilang laro na nangangailangan ng agarang tulong. Dagdag pa rito, nagkaroon na ng maikling pagsasanay si Solomon kasama ang kupunan kamakailan, ngunit tumagal lamang ito ng isang buong sesyon bago siya umalis. Kaya naman nananatiling palaisipan sa coaching staff ang kanyang tunay na saloobin. Isa pang anggulo na dapat nating tignan ay ang pinansyal na kapasidad ng kupunan. Ang Galleries Tower ay hindi kilala bilang isang kupunan na may napakalaking budget kumpara sa mga naglalakihang powerhouse teams sa PVL. Sa ganitong sistema, napakahalaga na bawat round ng draft ay maging diskarte sila. Ayon sa pamunuan, hindi nila alam kung hanggang ilang round sila tatagal dahil limitado ang kanilang pondo para sa mga manlalaro. Ngunit ang pangako ng kupunan, hanggat kayang gawa ng paraan, ay gagawa nila ito ng paraan upang makabuo ng isang palaban na lineup. Sa huli, ang paghawak sa number 1 overall pick ay isang napakalaking pribilehyo ngunit may kalakip din itong mabigat na responsibilidad. Hawak mo ang kapangyarihan na piliin ang pinakamagaling, ngunit kailangan mo ring maging handa kapag ang tadhana at ang mga plano ay biglang nagbago. Tutok lang tayo sa mga susunod na araw kung mananatili ba si Alyssa Solomon sa PVL Draft o kung papaganahin na ng Galleries Tower ang kanilang Plan B.
Wait. Sinasabi ng thank you dyan eh. Wala. Pa. Ocho. Spaghetti pababa. Tiga. Pa. Tuwad. Balikat. Ulo. Go! Then I switch my flight and I'll be right back at it by the end of the night. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Come on. Okay na yan, tara na. Nandito na siya, pero parang nagtatampo to sa akin. Magpakita ka naman. Di ba nagtatampo ka sa akin? Agay! Agay! Mama P, mag-hi ka, Mama P. Hello! Huwag ka na magtampo. Bye. Bye daw. Agay! Okay lang, maluluto naman. Maiinit naman, di ba? Masarap ba yan? Mamamit naman yung ano. Para masarap yung germs. Mawala naman yung germs, no? Iano ko to sa'yo eh. Ibang flavor yan. Maiinit Boss, naman. sorry lang, boss. Kukulo naman yan yung germs. Oo, matay ko. Karma. Akin na, lagyan mo ng sabaw. Dami yan. Pati, paano ba lalagyan o? Ito kasi. Ulit. I'm passing this creamline munggo to someone na nagsusuot ng butas na medyas! Yes! Kami yun din. Okay, warm up pa lang, bulas na. Dalawa sila, pero sa fireman ako pupunta. Laging sabaw. Laging galit. Partner in crime. Lakado lagi sa training. Wow! Pack na pack ang make-up. Lakado ang kiri lagi. Laging good vibes at laging nakasmile. Iyakin. Dahil nakikita ko siya na lagi umiiyak. Si Bebe, iiyak na yan! Dami kong hater eh, pero pinaka-hater. The mother of them all. I love you so much. Thank you. Only sometimes. Oh, my twin. Dapat mo lang ito my sister-in-law. Ate MG, sister-in-law. Nonchalant. Kapag wala na akong pera, siya yung magbibigay sa akin. Pass this creamline munggo to someone na Diyosa ng... Kasing fresh ko. Miss Ma'am na lagi kong kachika in the morning. Nagbasig this Creamline Pinoy Classics Munggo sa foundation ng Creamline Pinoy. Backbone! Kung wala siya, walang Creamline. Kapatid ko.
naghahanap na ngayon ng love life. My birthday today! Dahil birthday ko, ipapasok ko lang sa self ko. Hello! Thank you!